Wala akong experience sa Canva, wala akong experience sa Photoshop. Para-para lang kung ano yung tingin ko na maganda sa paningin ko and pinapakita ko sa wife ko. Baka alam yung terms na creatives eh. Kumbaga ang puhunan ko nun is yung pangarap lang. Pangarap lang na one day malalagpasan ko rin tong point na to. Alright, welcome to the Low-Key Genius Podcast. I'm your host, Jovel De Lima, and today in the show, I have my new friend and also my guest, Kim Optana, the founder of Rocketers PH, and sobrang namangha ako sa taong to kasi halos siguro magkaedad lang naman kami, pero nabasa ko yung about section niya and yung sinad niya sa akin na bio niya. Ang dami niyang achievements. So, pag-uusapan namin lahat yun ngayon. So, Kim, welcome to the show. Thank you, Quiz Jovel, for having me. Thank you guys, thank you. Hello sa mga listeners and viewers natin dyan. Yes. So, kwentuhan mo naman kami, paano ka nagsimula sa online business mo? Okay. Graduate ako ng 4 years course na Customs Administration. 4 years Customs Ad Grad. And then, talaga ako by profession, Customs Ad Broker ako. By license ako, may CID ako. Dumating yung point na nag-work ako sa government for 5 years. And then dumating yung time na pandemic, kahit sino nawalan ng trabaho and all. And isa ako doon sa nawalan ng trabaho during pandemic. And then that time, I have a wife, buntis siya. Tapos kailangan kong gumawa ng diskarte. Kailangan kong gumawa ng pagkakakitaan ko. As in, wala talaga eh. At lahat ng mga kaibigan ko, lahat ng pati parents ko, wala din talaga. Yung business namin, family business namin, wala na din talaga. So, ang ginawa ko, nag-tap ako ng kaibigan ko na nag-e-commerce siya, nag-e-commerce, Facebook ads. And then, nag-work ako sa kanya as a VA. And then, kinausap ko siya, sabi ko, bro, baka meron kang mga resources dyan. Kahit, pasilip lang ako, ganyan. At that time, binigay niya sa akin yung code. Ayun, na-addict ako kasi nakikita ko yung results sa kanya eh. Ang dami, PA niya ako, tapos ang dami kong sales na binibigay dun sa shop niya. Sabi ko, bakit siya kaya niya to? Ako, hindi ko kaya. Yun, parang talagang nag-crave ako sa knowledge. Nag-crave ako dun sa feeling, sa feeling na yun na magagawa ko rin siya. Pero, yun na nga, since wala talagang resources and everything else. So yun, nakiki-open ako nung account niya, which is meron siyang course doon, hinihiram-hiram ko, nagpapaalam ako sa kanya, bro, nood ako kahit 1 hour lang, ganyan-ganyan. Tapos, doon ako nagsimula mag-research, mag-YouTube, mag-Facebook communities, magtanong-tanong, mag-tap. And yun, the rest is history na talaga eh. Oo. Year 2020 yan, yung parang kaka-start lang ng pandemic. Grabe yun kasi yun din talaga yung time na parang hindi mo alam yung gagawin mo. Same sa akin, nung time na yan, 2019, nung nag-pandemic, 2020, nag-drop ako ng college. Kasi ayaw ko mag-school online. Kaya yun, nakapag-decide ako din mag-networking. Doon nagsimula lahat na na-open mind ang isip ko sa business. And ilang taon ka na pala ngayon? 28. Hindi nagkakalayo pala yung edad natin. Ikaw ba, bro? 25. Oo, hindi magkalayo. Oo, ibig sabihin, nung nakatapos ka ng college, nagtrabaho ka agad, and ilang years ka din nakapagtrabaho? Dire-diretso eh. That's 5 years, I think. 5 years ata yun. Kasi right after ko mag-school, graduate, diretso ako ng review, board exam. Nakapasa akong board exam, parang pahinga ko weeks lang, 2 weeks lang, ganun. Tapos work na agad, tapos government agad. Kumbaga parang na-overwhelm ako. Tapos yun, 5 years ako sa government, tapos ng pandemic, isa ako sa mga na-lay off. And then, yun. Kasi yung contract lang ako noon dun sa government na yun eh. Kumbaga, job order lang ako sa government office na yun. Tapos, yun, natapos na agad. And nung nag-pandemic, dun mo na-realize na parang naisip mo na dapat makapaghanap ka ng way para kumita ng pera online? Sobra. Dati, wala akong pake sa online eh. Kumbaga, lang, Facebook lang, gano'n. Instagram lang, Twitter lang. Pero,
nung pandemic, nung nandun na ako sa point na rock bottom talaga, grabe, sabi ko, kailangan akong gumawa ng paraan ng pera kahit ano papasukin ko. Tas yun, online, doon ko nakita lahat. Nasa online lahat. Parang nagbago talaga yung yung belief system mo nung nalaman mo yung opportunity online. From like, ang mindset mo noon is talaga parang government employee. Tama? Corporate. Corporate work, government employee, kumbaga. Pero hindi ko nakikita yung sarili ko dati pa lang na tatanda ako sa isang opisina, sa isang upuan. Hindi ko siya nakikita ng ganun. Pero at that time kasi I was young and I'm getting money, good money. Kumbaga, nasa comfort zone ako that time. Oo, pero tama. Nung nangyari is na yung wife ko nabuntis and nasaktuhan pa na nawalan ako ng work, doon na pandemic yung wake-up call. Pandemic pa bro, grabe. Pandemic pa, doon na yung wake-up call. Tapos, siyempre during pandemic, di ba, yung mga after a year ng pandemic, nakikita mo sa news, ang dami pa rin yung mayaman. Kahit tama. ng pandemic, di ba, sabi ko, paano nangyayari to? Pandemic na nga, ang dami pa rin yung mayaman. Tapos yun, nasempuhan ko yung friend ko na yun, isa sa doon, sa mga yumaman during pandemic. Nasaktuhan na nandun ako sa kanya, na naging VA niya ako, nakikita ko yung process, nagbibigay ako ng sales, nakikita ko lahat, and yun, inabsorb ko lahat. Alam mo bro, 2 years, kailan ba yun? 2 years, di ba tama yung bawal ka muna lumabas or something? 2 years. 2 years bro, nasa computer ako, nanonood ako day and night, habang yung misis ko, nung buntis siya, kulang na lang pinaglihin niya sa e-commerce yung yung anak ko. Buti na lang same kayo ni misis mo ng ginagawa ngayon. Yung misis ko very very supportive siya kahit anong gusto kong pasukin. Naniniwala siya sa akin and yun yung isa sa mga support system talaga na hindi ko rin naman ma-reach kung nasaan man ako ngayon kung hindi rin dahil sa mga tao behind. Diba? Kasi minsan parang nandun ka sa mushroom clouds na sobrang mataas yung feeling mo na ito na yun, ganyan. Pero sometimes na, kailangan mo pa rin ng guidance from... parang yung mga partner natin minsan yung nag-neutralize sa atin kasi minsan kapag may gusto kasi tayong gawin, minsan parang akala natin ganun lang siya kadali na parang gagawin natin siya ng gagawin hanggang sa malalaman mo ay dapat pala kailangan natin magdahan-dahan din minsan. Bro. Totoo. Lalo na ako, hindi naman ako diagnosed na may ADHD, pero yung mga signs nandun sa akin na parang pag may nakita akong bagay, gusto ko gagawin. Parang ang bilis mo ba distract? Tapos parang may gusto kong gawin, gusto kong tapusin, tapos after ko siya tapusin, meron na naman ako isang gustong tatapusin. Pero with the guidance, with the support system, sa tamang circle ka, yun, natutunan ko magdahan-dahan, i-plan lahat, tapos yun talaga. And sa totoo lang, hindi naman talaga naging ganun ka grabe yung naging effect na problem ng pandemic sa atin. Kasi may mga tao na nakita yung pandemic as a problem, may mga tao din na nakita yung pandemic as an opportunity. Kasi doon talaga nag-boom yung parang yung freelance. Kasi para sa yung nalaman ko lang, start yung freelance dito sa Philippines like 2014, 2013. Pero hindi pa siya ganun siya kakilala dito sa Philippines, tama. And nung pumasok yung pandemic, parang dun dumami yung mga nag-freelance kasi nawala ng work. Dun ko din nalaman yung about sa tribe na merong palang ganitong community na pwede kang kumita online. Actually, yung tribe nga yung tribe lately ko na lang siya nakilala. Freelancer na ako noon. Freelancer na ako kasi ang naisip ko noon, yun nga, itutuloy ko yung kwento ko. Di ba, after ko mag-VA doon sa kaibigan ko, nagpaalam na ako sa kanya. Sabi ko, bro, pwede ba, pahinga muna ako ganyan kasi nakaipon na ako. Gusto kong mag-try ng sarili kong, company. Kasi meron akong, meron akong, kung hindi ako nagkakamali, nakaipon ako ng 20,000 ata. 20,000. Tapos, ginawa ko overnight for 3 days, nag-straight. Siguro
iidlip lang ako. Nag-product research ako, nag-run ako ng Facebook 3 days. Yung pag third day ko, kasi nasusunog na yung pera ko, nag-run na ako ng ads. Parang 5K, last 5K na yung pera ko. Sabi ko, Lord, kung hindi para sa akin to, kayo na bahala. Pahinga na ako. Kasi pwede na ako magpahinga, parang susuko na ako nun. Gulat ako, napukasan. Ang dami kong messages, ang dami kong sales. Sabi ko, ito na yun. Ito na yun, sabi ko. Yan na, doon na nagsimula. Tapos, tumagal yung business ko na yun is 1 month lang. And then, generate naman siya, okay naman siya. Tapos, nakalipat kami ng bahay ng wife ko and then my parents. Tapos, ayun, nakita ko naman yung ibang side naman, yung business side naman, yung kailangan mo na ng mga tao, ganyan. Medyo doon ako nag-lay low kasi sa sobrang dami na ng mga ginagawa, hindi ko na kinaya. Tapos, parang hindi ako nakahanap ng mga tamang tao noon na pagkaalaga doon sa business. So, in-stop ko siya. And then, right after ko mag-stop, sabi ko, oo nga, no? Bakit hindi ko siya i-offer as a service yung Facebook ads? Doon na ako nag-start mag-engage sa mga communities. Yun, doon na ako napunta. Doon na ako napunta sa mga communities. Bago ka nagsimula, nagkaroon ka muna ng sarili mong brand or sarili mong base product? Sarili kong product. Ano yung binibenta mo before? Earphones. Parang doon talaga nagsisimula lahat, yung mga may mga idea ka kasi doon din talaga yung time na yun, yung parang ang dami ang nahilig sa yung cellphone, yung na talaga yung mga cellphone. Take note bro, wala akong experience sa Canva, wala akong experience sa Photoshop. Kumbaga, bara-bara lang. Kung ano yung tingin ko na maganda sa paningin ko and pinapakita ko sa wife ko. Okay ba itong gantong creatives, ganyan. Hindi ko pa alam yung terms na creatives eh. Di parang, okay ba itong picture na ito? Ganyan lang. Tapos, ayun. Yun, parang out of nowhere. Kumbaga, ang puhunan ko nun is yung pangarap lang. Pangarap lang na one day malalagpasan ko rin tong point na to from point A to point B to point C hanggang Z. Grabe. Tapos yun, communities talaga, doon ako nagbabad naman after ko mag-e-commerce. Doon naman ako sa communities talaga. And tanong ko bro, nakatulong ba sa'yo yung 4-year course na tinapos mo para ma-build mo yung kung ano yung meron ka ngayon? Actually, yung 4-year course na yun, of course, nakatulong siya kasi yun yung core foundation mo as a person. And well, nagamit ko naman siya kasi nakapag-work ako sa government and then nakita ko yung iba't ibang tao, nakahalumilo ako ng iba't ibang tao na mas matatanda sa akin. And yung mga pangaral nila sa akin is bit ko hanggang ngayon. And lalo na dun sa pakikisama, respect, and kung paano ka makipaghalubilo sa tao. Kung kung ano yung adaptability ko ngayon, feeling ko dun ko nakuha talaga sa 4-year course and then yung sa work ko and then experience ko yun. Minsan talaga halos lahat man ang nangyayari sa atin, wala naman talagang tapon. Lahat naman merong reason and may purpose siya na kung ano tayo ngayon, parang naging part talaga siya ng buhay natin na kung ano tayo ngayon, parang naging malaking parte siya. Minsan yung mga ugali natin is nakuha natin sa mga nangyari before. Yes, tama bro. Lalo na pagka marami ka nang masyadong nangyayari sa buhay mo, experience mo, parang lahat, roller coaster ride, di ba? Pag nandun ka sa point na parang dark times na lahat. Pero one day talaga makikita mo na lang oo nga, mapapagano ka na lang. Oo nga, no? Galing din eh. Parang ganun lang. Oo nga, ngayon nagigets ko na. Ngayon, oo, tama lahat ng mga nangyari ganito. At least, alam mo na yung mga gagawin mo sa susunod. I've been in a lot of ups and downs, failures talaga, lahat na. Pero I'm looking forward for more kasi alam ko doon ako mag-grow, doon din ako doon ako matututo talaga eh. Kaya until now, hindi ako takot mag-fail kasi yun, parang yung failure, parang doon mo makikita, mararamdaman na tao ka lang eh, 'di ba? Tao ka lang. Tama. No, na
parang yun yung magpaparemind sa'yo na hindi ka Diyos, tao ka lang, nagkakamali ka lang din. And Tama. anytime na nagkakamali ka, you pray to God na mas gagalingan mo kinabukasan, and you'll just help yourself. Yun, isa pa sa mga natutunan ko during pandemic talaga. Wala, mag-isa ka lang talaga kahit saan ka mapunta. Kahit sino, kahit ano, pagka nandun ka na sa point ka ng rock bottom talaga, sarili mo lang talaga yung matatakbuhan mo. Mm-mm. Mahina ka ngayon, hindi pwedeng mahina ka ulit bukas. Kailangan, you just have to stand up and fight every time. Mm-mm. Yun talaga yung yun talaga yung kapalit kapag meron ka talagang ginugol na malaki. Kapag meron kang pangarap talaga na malaki na parang hindi same sa karamihan, may mai-experience ka talagang mga bagay na hindi din talaga same, or mga hindi pangkaraniwan na bagay na minsan madaling araw na ang dami pang ginagawa. Pag minsan kahit antok na antok ka na, nalilipasan ka na ng antok kasi nga sa may maganda kang, may vision kang nakikita na kailangan ko tong gawin kasi ito yung mangyayari sa akin. And hanggang sa ma-realize mo na hindi siya pwede, mag-fail siya. And doon ka natututo, and then doon ka lumalakas. And the moment meron kang attitude na nangyari to, hindi to pwede, next na tayo. Yes. Parang ganun. Kasi marami kasi ang tao na kapag nag-fail sila sa ginagawa nila, parang ayaw ko na kasi ang hirap. Ayaw ko nang mapagsabihan na wala man mangyari diyan. Kasi normal naman kapag meron kang pangarap, lalo na kapag bata ka, and kapag may ginugol ka na malaki na hindi pangkaraniwan sa mga matatanda. Parang sinasabi nila na hindi mo kaya yan, walang mangyayari sa'yo yan, hindi sa'yo pwede yan. Kasi bata ka nga. And hindi ka, halimbawa, kagaya ko, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Maraming tao din na nagsasabi na, hindi pwede sa'yo yan, hindi ka man nakapagtapos, paano mo ma-survive yung buhay mo, ano yung gagawin mo, yung doubt. But, the moment you have belief sa sarili mo, kahit ano pa man ang sasabihin ng ibang tao, ay magtutuloy ka. Yes. Yes, amen. And wala talagang backup, walang backup kapag kapag wala kang natapos. It's either itutuloy mo siya or babalik ka talaga sa normal na buhay, or maghahanap ka ng another work na parang masisettle ka doon. Na hindi mo man yun ang gusto mo. Yeah. Share ko lang bro, no? Nandyan din ako sa point na yan eh. Lalo na nakakatawa sa akin kasi yung unang-una talaga hindi naniwala sa akin yung mother ko. Mother ko kasi very protective sa akin. Siyempre, doon naman siguro talaga yung mga magulang na nag-aalala lang sila for our future, di ba? Sabi sa akin una, ano ba yan? Ano ba yung ginagawa mo? Hindi ka na natulog, hindi ka na masyado kumakain, ano bang ginagawa mo? Sabi ko, ina-explain ko, ganito to, ganito. Hindi ka mag-succeed yan, mga ganyan. At sabi ko, sige, tignan mo lang, sabi ko sa kanya. Tapos ngayon, nakakatawa kasi ngayon, bumalik na ulit ako sa e-commerce and nagbo-boom na ulit siya. Tapos, natuwa siya kasi nakita niya na ngayon, sinusuportahan niya na rin na lahat ng mga mga ventures ko ngayon through online. Nakikita niya rin yung TikTok ko, nanonood siya. Kasi nakikita niya na yung sa feed yung ko. Dati sinasabihan niya ako, ano ba yan, video ka ng video, mga gano'n. Kaya natutuwa na siya kasi ang dami ng mga tractions. At first, kumbaga natural na sa akin yung mother ko. Kumbaga parang anong nangyari. Once na nag-doubt siya sa akin, ibig sabihin, alam ko may pupuntahan yung ginagawa ko. Every time na nag-in-doubt siya sa akin. Kaya yung mga ganun, nakakatuwa lang, kailangan din natin kasi yung mga ganung tao sa buhay natin na yung may doubt sa atin, na lalo na online, ang dami yan, mga bashers online, ang dami yan. Tama. Lalo na pag ako nagpo-post ako nito lang, recent lang, nagpo-post ako ng mga small wins ko, mga client wins ko, mga ad spend ko, or anything else. Ang dami yung doubt. Yun yung doon ako, isa sa mga source of energy, or ina-absorb ko lang sila. Sige. Okay. Yung kung yung family and relatives mo nga nag-doubt sa'yo and na-overcome mo, what more pa yung mga taong hindi mo naman kilala. Oo, tama, di ba? Yun, ganun. Tapos, nakakatuwa lang. Parang, dati nga, ayaw kong masyadong
nag-ano sa online na parang Mm. private ako noon. Pero nung naniwala ako sa power of network through Mm. online and power of internet din, internet money ba kumbaga sa ano, talagang parang lahat kaya mong ibenta online, lahat kaya Mm. mong gawing racket online. Kumbaga uupuan mo lang di ba? Tapos Mm. lahat, karamihan, marami na rin ako nakilalang business owners, may mga lumalapit din sa akin in person na Mm. paano daw yung mga ginagawa ko, ganyan, paano daw akong nag-ads, ganyan. Minsan, ino-offeran ako maging partner ng business nila, ganyan. Pero, Oo. sabi ko, much better na turuan ko sila para masustain nila mismo and makita nila mismo yung mga businesses nila and stuff. Yung mga ganun. Kasi di mo naman maiiwasan yun kapag nakapag-build ka na ng profile, Mhm. na nagka-build ka na ng value sa sarili mo na itong tao na to may alam to sa ganitong bagay and mapagkakatiwalaan talaga. Number one din talaga pag mag-build ng personal branding, lalo na kapag nagsisimula pa lang. Yes. Kagaya ko, nagsisimula pa lang din naman ako. Itong podcast is like November nag-start. And yung ito seventh episode pa lang itong recording natin. Oh, And nice. by next week mag-launch ako ng first episode ng Loki Genius Podcast, international guest naman. Wow. Yung mga guest ko naman doon is yung mga coaches sa ibang bansa, yung first episode ko nag-speak siya sa TEDx. Wow, nice. Oo, tapos yung parang ano siya, nasa 12,000 yung followers niya sa LinkedIn. Nice. Yung isa naman na recording ko recent lang, 24,000 yung followers niya sa LinkedIn. Tapos ako, yung followers ko sa LinkedIn 500 pa lang. Sabi ko, nagkakasimula ko pa lang. 300 pa lang eh. Sabi ko, kakasimula ko pa lang, pero ang laking opportunity talaga ng online, ng social media. Yes. Kapag ginawa mo lang siya, wala talagang limit eh. Walang limitation sa online, lalo na kapag inaral mo, kasi halos lahat naman ng resources para matuto ka sa online nandun na eh. YouTube, yun na nga eh. ang dami. Halos lahat ang dami eh. Kumbaga, para sa akin, yung mga nagta-traditional way pa rin, or kung kaya ko lang silang turuan isa-isa lahat, na nasa online na lahat, ganun, di ba? Kaya nga minsan nagpo-post ako sa TikTok ko ng videos ng mga kung paano ako mag-set up ng Facebook ads and everything else. Pero may mga nagko-comment doon na, boss, sabi sa akin, boss, bakit mo naman tinuturo lahat? Paano tayo niyang kikita? Paano tayo magkakaroon ng kliyente? Sabi ko, bakit kailangan ko i-gatekeep? Bakit kailangan kong magbabayad? Etong skill ko ngayon, hiram lang din naman. Kumbaga, hiniram ko lang din naman to dun sa kaibigan ko na libre niya rin sa akin ibinigay. Kumbaga, and ayokong magkaroon ng tao na nakakaramdam nung dati kong naramdaman na yung feeling na walang malapitan, walang makaayos doon sa negosyo niya, gusto niya lang kumita. Kaya lahat ng mga pinupost ko sa TikTok is talagang walang walang silver lining. Yun na yun yung ginagawa ko. Hindi ako pag may nagko-coaching sa akin, wala akong tinatago na secrets, wala akong trade secrets talaga. As in free, kung ano yun sinabi ko, yun din yung ginagawa ko. And nasa tao lang din talaga kung paano ka magiging consistent eh. Saka tama. Inis ako doon sa nag-comment na yun, bro, kasi kwentuhan mo kami. Oo, kasi sabi niya yun nga na bakit daw para siyang marketer or parang dump account ating gamit niya, sabi niya parang bakit daw ako nagbibigay ng mga free resources, free videos, gano'n. Wala na daw kikitain yung ibang mga freelancers, ganyan. Sabi ko, depende sa inyo yan. Sabi ko, sa akin, yung market ko, ang target ko talaga sa TikTok page ko is matuto yung mga aspiring freelancers and then yung mga business owners, even small business owners na mag-scale and gamitin yung Facebook ads specifically. Dahil andyan na yung tools, nandyan na lahat ng resources mo online. Kumbaga, pag gumanda yung business nila, gaganda rin yung, parang ang motto ko kasi parang domino effect lahat. Once na gumanda yung isang establishment, yung business, dire-diretso. Continuous yan.
dire-diretso yung economy, yung mga prices basta kaganda lahat eh. Kumbaga yung vision ko lahat, yung ginagawa ko, even small lang, feeling ko may makaka-affect talaga siya sa kahit small strand lang ng algorithm sa matrix. Ganun. Parang ang laki-laki nung feeling ko kahit kung nagbigay lang ako ng payo, kunwari may nag-chat sa akin somewhere sa TikTok, nagbigay ako ng payo about sa Facebook Facebook ads niyan, even hindi siya nagbabayad. Kahit yung simpleng ganon lang, makakatulong ka, magli-leave ka ng mark sa kanila na ay si sir, napakabait. Hindi siya yung nagsisin lang, nagbibigay talaga siya ng tip kahit walang bayad. Ganon, di ba? Yun yung gusto kong i-build eh. Kumbaga, kasi very idol ko si Gary Vaynerchuk. Yan. Vaynerchuk. Sobrang idol. Pinapollow ko din yun. Oo, sobrang idol ko siya sa mga ginagawa niya. Tapos, gusto ko din ganun. Parang wala kasi siyang tinatago din na infos. Oo. Parang lahat ng infos binobroadcast niya lahat. Ganun. Yun yung gusto maganda ko. Maganda yung content din niya talaga. Maganda. Kompleto ko yung libro niya eh. Yun. Tapos, through my content, at first, wala akong goal na dito kumuha sa TikTok ng clients. Wala akong goal na gano'n. Ang goal ko lang talaga is makapagbigay ng informations para sa mga small business owners and aspiring freelancers na walang resources, na gano'n yung feeling ko dati. At least maramdaman man lang nila na hindi pala sila nag-iisa na gano'n. Di ba? Na hindi sila nag-iisa na gano'n yung track na tinatahak nila. Kasi ako wala eh. Wala akong matanungan na tama ba yung nilalakaran ko ngayon? Tama ba yung... Same experience, bro. Bro, parang at least on my platform, every time na mag-check sila sa platform ko, doon mararanasan nila na si sir, ganito rin pala si sir noon, ganito rin pala siya noon. Although meron na siyang mga results ngayon, ganito rin pala siya noon. Kumbaga yung pinapangalagaan ko sa TikTok ko, lalo na sa TikTok talaga. And yun, now may mga pailan-ilan ng mga nagpapa-coach, pero natutuwa sila kasi never akong nagtaas ng singil sa kanila. Actually, meron akong isang founder na kaibigan, meron akong coach na kaibigan din. Tinatanong niya ako, sabi niya, bro, kumikita ka ba? Sabi niya, kumikita ka ba? Sabi ko, okay lang bro, kasi yun talaga yung platform ko eh. Kumaga, hindi ako magtataas talaga ng price. Sabi niya, bro, sobrang dami mong tinuturo, bro. Hindi lang pang ganito yan. Pang gantong amount na yan, sabi niya. Well, aware naman ako sa ganun, pero hindi eh. Talaga eh. Kumbaga, yung target market ko nasa masa talaga. Gusto ko talaga silang talaga. Ganun. And naman eh, kapag naniniwala din kasi ako sa good karma. And I know, naniniwala ka din doon na kapag mayroon kang magandang ginawa sa ibang tao, madami din ang babalik sa yung maganda. And hindi mo naman yun mamamalayan. Minsan kahit may mga tao kang tinulungan and hindi mo mamalayan, magme-message sila sa'yo na dahil sa sinabi mong ganito ang nangyari sa akin. Siguro yung bagay na yun, malaking bayad na yun sa nangyari, sa nagawa mo, tama? Kasi parang nakapagbabago ka ng buhay ng ibang tao. And isa din sa reason ko kung bakit ako nag-start ng podcast, Low Key Genius Podcast, kasi naniniwala ako na lahat tayo, we are all genius in our own way. Na ako, before nung nagsisimula ako sa freelancing, wala akong matanungan na kung ano ba yung gagawin ko, saan ako magsisimula, and wala din akong pera pang join kung saan ako magkukuha ng resources. And para sa akin, this kind of podcast na this is my way na mag-give back din. Yes. Na what if may makapanood ng video na to na makarelate na, ay ganun para yung napagdaanan niya and ganun din yung napagdadaanan ko ngayon, and kapag tinuloy ko, ganito yung mangyayari sa akin. Yes. Na pwede sila ma-inspire sa guest. Sa'yo, sa mga nangyari sa'yo na ang dami mong pinagdaanan and never ka na-give up. And ngayon, tingnan mo naman kung ano yung nangyari sa'yo. Tama? So, meron talaga tayong iba-ibang way para mag-give back din sa mga nangyari sa atin. Then, yung iba kasi inuuna nila yung self-pride, yung tama. Yung kung saan sila kikita or something, yun, ganun. Kumbaga, madali na lang ngayong manghusga ng ibang tao.
lalo na online, lalo na content creators. Napakabilis, pero they will never see the stories behind and kung bakit tayo nagsimula. Ikaw, bro, di ba? Kung paano ka nagsimula ng podcast, ako paano ako nagsimula ng TikTok account ko ng ganun. Di ba? Which is tayo lang makakalam nun. And yun, tuloy-tuloy lang. Tapos yun, bro, i-share ko lang dahil yun nga, meron akong isang business owner na ito talaga pinaka nagtumatak sa akin na napasabi ako sa sarili ko na siguro para dito talaga ako. Etong business owner na to, tinulungan ko siya in a small amount. Actually, sobrang tagal ko sa kanyang nag-work kahit minsan hindi ako binabayaran eh. Tapos, kumbaga yung help ko, ini-extend ko talaga, hindi lang sa Facebook ads and other businesses niya pa. Tapos, one time, nag-stop na kami ng contract and then kinoach ko siya. Kasi sabi ko, kung mamahalan ka sa service ko per month, kasi hindi pa ganun kalaki yung business mo, i-coach na lang kita. Sabi ko sa kanya, i-coach na lang kita, ikaw na mag-run ng mag-isa mo ng business mo. Ayun. After ng coaching namin, nagtatanong-tanong siya for a few weeks. And then, after 3 months, hindi kami nag-uusap. Bigla lang siya nag-chat. Sabi niya sa akin, bro, sabi niya, maraming salamat. Sabi niya, maraming salamat. Tapos nag-send siya ng picture niya kasama yung wife niya. And merong bahay sa likod. May bagong bahay sa likod. Tapos sabi niya sa akin, bro, ito na yung result nung hanggang ngayon nag-goosebump ako eh. Ito na yung result ng pagtuturo mo sa akin, sabi niya sa akin. Ito na yung result ng pagtulong mo sa negosyo ko, sabi niya. May bago akong bahay sa Cavite, sabi niya. Nabili ko dahil dun sa kinoaching mo ako sa business ko, tinuruan mo ako sa business ko. Tapos, nakabili pa daw siya ng bagong sasakyan and nakapagpanganak pa siya ng wife niya. At that time na nag-coaching kami, buntis pa. So, grabe. Grabe yun. Grabe. Sabi ko, grabe. Parang, dun na-realize ko na ito talaga ata yung purpose ko sa mundo na tumulong. Tapos, although, siyempre, kailangan natin kumain pa rin. May mga necessities pa rin tayo. Pero, hindi ako ganun mag-price na talagang overpriced. Well, alam ko naman yung yung value ko, 'di ba? Nandoon naman 'yan eh when it comes to freelancing, 'di ba? Sabi nila, kailangan alam mo yung value mo para mag-base ka doon sa value mo, sa pricing mo, ganyan. Hindi ko naman binababa yung value ko. Nandoon lang talaga ako sa point na inuuna ko yung perspective ng business owner. Lagi kong sinasabi doon sa mga iba kong client, na panibagong client din. Okay, pagka hindi nyo po muna kaya itong gantong amount, once na nag-build tayo o lumaki na yung business, doon na lang kayo bumawi sa akin. Yun yung lagi kong sinasabi. Well, yung iba nag-offer na ililibre daw nila ako sa business nila, puntahan ko daw sila sa Manila, lilibre daw nila ako mga stay sa hotel, mga ganun-ganun. Ay, yun yung nakakatuwa. Parang hindi lang sila nagiging client, kung baga nagiging kaibigan. Friend talaga sila, tapos nakikita ka talaga nila as tunay na tao, hindi lang yung ay siya yung nag-aano sa akin, nag-run ng ads sa akin, yung ganun. Oo, tama. Talagang tunay na tao, parang andun ka talaga sa contact list nila, nandun ka talaga sa mga go-to persons nila pag kailangan nila ng tulong. Ganun, nakakatuwa lang. Nakakatuwa talaga kapag makabuild ka ng ganun na parang kaibigan in a way na ma-appreciate nila yung ginagawa mo. I-consider ka nilang kaibigan na anytime na pag may problem sila, parang ikaw yung mapupuntahan nila. Parang ganun. Oo. Ibang level din talaga yung saya pag ganun kasi parang mafe-feel mo na ay meron akong value sa ibang tao. And may parang may impact ako, may natulong ako. And minsan yun ang nagiging motivation natin kapag na-burnout na tayo sa ginagawa natin. Hindi na natin alam yung susunod na gagawin. And kapag minsan na-realize natin na may mga taong umaasa, may mga taong may expectation sa atin. Di din talaga tayo nagsusuko. Yes. Speaking of burnout, lagi para sa akin lagi kung nararamdaman yan yung burnout. Pero ang ginagawa ko lang talaga,
Ah, hihinga lang ako, lalakad lang ako sa labas ng bahay, lalayo lang ako ng few minutes sa computer ko, makikipag-usap sa misis ko, may paglaro sa mga anak ko. Mm. Yun, okay na ulit, recharge na ulit, tapos larga na. Katulad nga minsan, di ba, pag nag-chat tayo bro, umaga na. Oo. Sa akin, lately bro, lalo na nung kausap tayo, lately natutulog ako mga 6 a.m. na, 7 a.m. na Mm. umaga. Grabe, talagang tas sabi ko dun sa mayroon kasi akong best friend ngayon na partner ko dito sa business. Sabi ko sa kanya, bro, hindi, yung focus ko ngayon, iba. Sabi ko, iba talaga. Parang ito talaga yung purpose ko sa mundo. Nakikita ko yung purpose ko sa mundo na hindi ako nagsasawa sa ginagawa ko. Masaya ako sa ginagawa ko. Ganun. Although makita man ako ng ibang tao na parang nakakapagod yung mga ginagawa ko sa buhay. Yun eh. Okay ako dun. Parang nasa tao yun yung perspective mo kung paano ka mag-isip. Kung kontento ka na sa buhay mo ngayon. Well, ako hindi ako kontento kasi gusto ko pa ng growth. Pero hindi to the point na hindi ako kontento on what I have, di ba? Tama. Mas hungry ako sa knowledge, sa experience, and marami pang wala sa akin. Actually, wala pa nga akong yung mentor talaga. Wala akong mentor, which is yung isa sa mga goal ko this year na makamit ako or magkaroon ako ng mentor talaga na parang business mentor na talagang nilook up to mo. Well, marami naman ako, kaso mga authors nga lang, mga book authors. Yun lang yung kaya pa sa ngayon. Pero yun, isa sa mga goal ko na once na makilala online, may lalapit sa akin, mentor kita, coach kita, ganyan. Mga ganun. Yun, parang ang sarap sa pakiramdam nun kasi ako. Meron din akong naging isang mentor ngayon. Yung first episode ko sa podcast, nakilala ko siya dahil sa podcast na to, si Royan Nedea. Kasi nag-start na din ako ng sarili kong agency, podcast production and social media management agency. Yun. And yun, dun din nagsimula yung idea na mag-podcast ako international kasi parang yun yung way ko sa pag-acquire ng client through podcasting. And good thing kasi yung first episode ko din sa podcasting na-convert ko siya agad into clients. Ang ganda ng idea nun. So anyone na makapag-panood nitong video, kung gusto mong din ng acquire ng clients international and mahilig ka din makipag-usap, masaya ka makipag-usap. Hindi din kasi madali mag-podcast. Kailangan mo talaga maging masaya ka sa ginagawa mo. And another talaga way para makapag-acquire ng clients na madali is mag-podcast. Makipagkwentuhan ka lang and after that, saka ka na mag-pitch ng ng service mo. And pala bro, may question ako sa'yo. Kwentuhan mo naman kami ng mabilisan na lang to ng story behind the Rocketers PH. Okay. Yun, Rocketers PH, ang story niyan, yun nga, since wala akong resources noon and aware ka sa Social Media Marketing Philippines? Hindi. SMMPH led by Neil Dimapilis and JC. Si Neil Dimapilis is isa sa mga naging kaibigan ko nung nag-i-interact na ako when it comes to Facebook communities. SMMPH is a community where nandun lahat ng nagso-social media management, SEO, copywriting, lahat nandoon sila lahat. Tapos, doon nakikipagkulitan ako, nagbabasa-basa ako ng mga post doon nila. And then, one time, minessage ko si Neil Dimapilis, which is one of the founders. Ayun, naging magkaibigan kami. Tapos, nagkikipag-comment ako lagi, interact ako lagi doon sa community na yun. And nakikita niya na very active ako. Tapos, nakakatuwa kasi i-invite niya ako sa sa community founders incubator program, which is tinitrain niya kami para mag-build ng communities. So, I've been with community leaders with Cap Fernandez, Janelle Lanticio, and other community founders ngayon
na training niya kami kung paano gumawa ng communities. So, nag-look back ako sa sarili ko na ano ba yung pwede kong gawin na community? Ano ba yung magiging goal ko doon sa community na yun? And nakita ko yung problem na mahirap maghanap ng clients. Sobra. And mahirap din mag-scroll, magdamag sa communities para pasahan lahat ng mga hiring and vacancy sa multiple communities. Kasi ganoon ako dati nung nag-a-apply ako eh. Talagang siguro sa isang Facebook community, nakakaano ko, 1 hour ako, nag-scroll lang ako. Tapos send ng email, send ng mga message, as in, para lang makakuha ng client. So, ang nangyari, habang tinitraining kami ni Neil Dimapilis, doon ko naisip na why hindi ako gumawa ng community na yung mga members doon is sila yung mga nagpo-post ng vacancy every day or kung kailan gusto nila. Kumbaga magsiserve siya as directory ng mga job vacancies and job offers and job opportunities. So, ayun, ginawa ko yung Rocketeers PH, tapos na-feature ako ni Neil dun sa community na yun. And yung sa community niya kasi, nasa 90,000 or 100,000 members na ngayon. And marami silang activities for freelancers. And then na-feature ako dun, na-feature yung Rocketeers PH. Dun lumaki yung Rocketeers PH. And then, ako nagka-approve ng mga sinasala muna natin lahat yan bago natin i-approve yung mga job hirings, job vacancies, nandun lahat. And then, marami na rin akong in-accept na mga interns na nag-handle ng Rocketeers PH. And yun, doon nagsimula yung Rocketeers talaga with a vision, through my experience na ganun yung nangyayari sa akin dati. Kaya ako na-build yung Rocketeers PH. Ganun pala yun. Kasi grabe yung talaga, lahat talaga nangyayari, meron talagang rason and may mga behind stories talaga. And ngayon ako, plan ko din talaga mag-build ng community, Low-Key Genius community, wherein ang goal ko talaga is para makabuild ng community ng mga tao na parang naghahanap sila ng community para ma-boost yung confidence nila. Kasi parang gusto kong i-promote na lahat tayo, we are a genius sa mga ways na gusto natin. Kasi may mga tao na introvert, pero magagaling sila. Parang ganun na community ang gusto kong i-build. Bro, you have to connect with, Cap Hernandez. Cap Hernandez is a founder and an author din. More like parehas kayo na parang yung goal is yung mga introverts din to boost confidence din. Well, paalala kita minsan sa kanya and then I'll connect you with him and then maybe ano mo rin siya sa podcast mo. Nag-message na ako sa kanya and sabi niya okay daw kaso busy pa siya eh. Oo, sabi ni Quiz Cap eh. Shoutout sa iyo, Cap. Kasama kami niyan. Dapat nung may webinar kami na inayos kaso hindi namin natuloy kasi pare-parehas kami ng schedule, mga founders, hindi nagkatugma-tugma and then yung mga goals namin. Pero looking forward pa rin, anytime nag-uusap din naman kami nila Cap. So, yeah. So, saan ka pala ngayon naka-base? Base ako sa Zambales, Olongapo City. Zambales. Okay. Yeah. Kasi soon, baka makabisi tayo dyan. Magkita-kita na lang tayo. Oo. Marami dito, mga dagat, kung mahilig ka mag-swimming, mag-surfing or stuff. Yan. Ako nga, lapit ko lang dito. Bihira lang ako mag-swimming. Kumaga, talagang, binibuild ko muna talaga eh. Yung saka na pwedeng iwan. Yung parang gano'n. Saka na kapag parang nabuild mo siya na parang... pagka okay na lahat. Yung gano'n. Oo. Mag-work na siya na kahit wala ka. Yes, oo. Yun. Pero hungry pa rin ako mahamit ng ibang people. Kaya natuwa ako bro kasi ikaw ang unang-unang nag-invite sa akin sa podcast. Na sana isa yan sa mga goals ko na matik this year na sana ma-invite ako sa mga podcast. Parang ang sarap magsalita. Parang gano'n. Ang sarap i-share yung mga experience ko. Yun, well, na-manifest ko kaya yun, thank you so much sa pag-invite sa akin.
And also, syempre, thank you din sa sa time mo ngayon kahit maraming pagsubok bago tayo Okay. nakapag-record. Okay. Na-appreciate ko yung time mo and ang ano na talaga natin is 30 minutes lang pero inabot na tayo ng 45. Napasarap yung usapan. Madami pa akong gustong pag-usapan pero siguro kwentuhan na lang muna natin sa susunod na araw. Pero ngayon, yun muna. And sa lahat ng nakapanood ng video nyo to, thank you so much. And of course, and I believe pala, sigurado may natutunan ka sa video na to, sa episode na to. So, Kim, kung gusto ka nilang i-reach out, saan ka most active? Yeah, pwede nyo ako reach out sa TikTok ko, Kim Octana, and then pwede nyo ako reach out sa Facebook ko, Kim Octana. Nandun na lahat, and anytime pagka may mga kailangan kayo, concerns about Facebook ads or everything else, I'm happy to help you guys. And always remember, hindi kayo nag-iisa. And yun, see you at work. Yes. And kukunin kitang mentor. Well, sige. Why not? Oh, bro. Anytime. Okay, message na lang kita. Thank you so much sa time mo. God bless. Thank you so much, bro. Maraming salamat, Loki D News. Supportahan nyo, guys. And pare-parehas tayo. Support natin isa't isa. And we'll give back to the community, give back to the world, happiness, peace, love, and see you at work, guys. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, bro. Thank you.